Wala silang ideya kung sino ang kanilang kinalaban nang hindi makatarungang pinaalis ng isang flight attendant ang isang black na pamilya mula sa first class. Sa una, mukhang isa na namang kaso ng diskriminasyon, ngunit sa loob ng ilang minuto, lumitaw ang nakakagulat na katotohanan. Hindi ito basta mayamang pamilya, sila mismo ang nagmamay-ari ng buong airline. Ang sumunod na nangyari ay nagpaikot sa buong sitwasyon. Bago tayo sumabak sa kwento, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong mga kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pa. Sa boarding gate, isang alon ng enerhiya ang pumuno sa himpapawid habang nagmamadali ang mga pasahero na hanapin ang kanilang mga upuan. Kabilang sa kanila ang isang maayos na nakabihis na pamilya ng tatlo. Si Ronald Sanchez, ang kanyang asawang si Carmen at ang kanilang masiglang 5 taong gulang na anak na si Sergio. Matalas ang hitsura ni Ronald sa kanyang pinasadya at navy na suit. May dala siyang makinis na leather na maleta at may kalmadong kilos. Si Carmen, elegante sa kanyang dumadaloy na ivory na bestida, ay mahigpit na hawak ang maliit na kamay ni Sergio habang ito ay masayang lumulundag. Sabik ang pamilya na tamasahin ang kanilang matagal nang inaasahang bakasyon. Isang kinakailangang pahinga mula sa kanilang masikip na schedule. Habang pumapasok sila sa first class cabin, ang mainit na ningning ng ilaw sa itaas ay sumasalamin sa makintab na mga ibabaw na nagbibigay sa espasyo ng isang marangyang pakiramdam. Sinuri ni Ronald ang mga numero ng upuan, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Narito tayo," habang maingat na ginagabayan sina Carmen at Sergio sa kanilang mga upuan. Ang ibang mga pasahero malapit sa kanila ay tumango ng mabilis at magalang bago bumalik sa kanilang sariling mga paghahanda. Tinulungan ni Carmen si Sergio na maupo at inabot sa kanya ang isang maliit na laruan na eroplano na agad na nagpaliwanag sa kanyang mukha. Samantala, maayos na inilagay ni Ronald ang kanilang mga dalang bag sa overhead compartment, naghahanda para sa isang komportabling biyahe. Sa kabilang bahagi ng cabin, pinagmamasdan ng flight attendant na si Jennifer Mendoza ang pamilya na may matalim at hindi maipaliwanag na ekspresyon. Nanigas ang kanyang tindig habang inaayos ang kanyang malinis na uniforme at lumapit sa kanila na may daladalang awtoridad. Ang kanyang ngiti, bagamat magalang, ay may bahid ng panghuhusga. "Paumanhin po," sabi ni Jennifer na tinutukan si Ronald gamit ang isang tono na may halong hinala. "Maaari ko bang makita ang inyong boarding passes?" Pinanatili ni Ronald ang kanyang kalmadong asal. Kinuha mula sa kanyang jacket ang mga passes at iniabot ito. "Siyempre," sagot niya ng mahinahon. Napansin ni Carmen ang hindi pangkaraniwang tono ng attendant, kaya tumingala siya habang si Sergio naman ay walang kamalay-malay, abala sa kanyang laruan. Maingat na sinuri ni Jennifer ang mga tiket na tila may labis na pagsusuri habang nakakunot-noo siyang muling tiningnan ang mga detalye. First class. Bulong niya. Hindi na itago ang kanyang hindi paniniwala. Tumango si Ronald ng mahinahon. "Tama po, ito ang aming nakatalagang upuan." Nanatiling matatag ang kanyang boses, ngunit napansin ni Carmen ang bahagyang pagigting sa kanyang mga mata. Sandaling nag-atubili si Jennifer, halatang balisa. "Kailangan ko lang pong kumpirmahin ito sa front desk. Pakihintay lamang po rito." Mabilis niyang sinabi bago tumalikod at nagmadaling lumisan sa likod ng kurtina. Sumandal si Ronald sa kanyang upuan, hindi maipinta ang kanyang ekspresyon. "Ano kaya ang problema?" tanong ni Carmen sa mahina ngunit may halong pag-aalala. Hinawakan ni Ronald ang kanyang kamay bilang pampalubag loob. "Marahil isang routine check lang ito. Huwag kang mag-alala,"
bulong niya. Ngunit may tensyon sa kanyang mukha na nagpakita na hindi rin siya sigurado. Sa gali nakikipag-usap na si Jennifer sa isang staff sa lupa, mababa ngunit madiin ang kanyang tono. May sitwasyon ako rito, sabi niya habang panakaw na tumitingin patungo sa first class cabin. May isang pamilya na nakaupo rito at kailangan kong tiyakin kung lehitimo ang kanilang mga tiket. Nagulumihanan ng staff sa kabilang linya. Ang mga Sanchez, kinumpirma na ang kanilang reserbasyon, ilang linggo na ang nakalipas. Lahat ay maayos. May problema ba? Nagdalawang isip si Jennifer, nanikip ang kanyang panga. Wala. Wala namang problema, sagot niya bago biglang ibaba ang tawag. Ngunit sa halip na bumalik na may paghingi ng paumanhin, lalong tumigas ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang tindig at mabilis na bumalik sa first class section. Muling huminto sa harap ng mga upuan ng pamilya Sanchez, nagsalita siya sa malamig na tono. Pasensya na po, ngunit kailangan ko kayong paalisin sandali. Mukhang may problema sa inyong booking. Nagtama ang mga mata ni na Carmen at Ronald, parehong naguguluhan. Si Sergio naramdaman ang pagbabago ng mood, ay tumingala mula sa kanyang laruan, nagtataka. Dahan-dahang tumayo si Ronald, pilit pinapanatili ang kanyang kalmado, ngunit may bumubulwak na inis sa ilalim nito. Anong klaseng problema? Tanong niya sa mahinahong tinig. Kailangan ko lang pong i-verify ang inyong upuan, iginiit ni Jennifer na hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Ipinakita niya ang direksyon patungo sa gali. Kung maaari po kayong sumama sa akin. Nagsimula ng magbulungan ang ibang mga pasahero, nakatuon ang atensyon sa nangyayaring eksena. Nanatili si Carmen sa kanyang upuan, lumalalim ang kanyang kaba habang pinapanood si Ronald na sumunod sa flight attendant. Hinila ni Sergio ang kanyang manggas, may bahagyang takot sa kanyang inosenteng boses. Mami, anong nangyayari? Tanong niya. Pinilit ni Carmen nang ngumiti upang pakalmahin siya, ngunit hindi niya namalayang mas humigpit ang hawak niya sa kamay ng anak. Wala anak. Huwag kang mag-alala, sabi niya ng mahina. Nakikipag-usap lang si Daddy sa babae, ngunit sa kaibuturan niya alam niyang hindi ito simpleng pagkakamali. May mas malalim pang mangyayari. Sa loob ng gali, nanatiling matatag si Ronald, hindi natinag sa presensya ni Jennifer, na tila biglang nag-alinlangan bago nagsalita. Ginoo, panimula niya, pilit na nagpapanatili ng kanyang autoridad. Tinitingnan lang po namin ang ilang issue sa inyong reserbasyon, mukhang na-flag po ito. Tumaas ang kilay ni Ronald, malamig ngunit matatag ang boses. Na-flag. Ang mga tiket na ito ay binili ilang linggo na ang nakalipas. Fully paid, fully confirmed. Ano talaga ang problema? Ikinros ni Jennifer ang kanyang mga braso, tila defensive. Hindi po ito tungkol sa bayad. Ang first class ay isang premium cabin at kailangan naming siguraduhin na lahat ng pasahero ay talagang nababagay dito. Diretso siyang tinitigan ni Ronald, hindi maipahiwatig ang ekspresyon. Pagkalipas ng isang saglit, natawa siya ng mahina, ngunit wala ni katiting na saya rito. Premium cabin, inulit niya, puno ng panunuya. Ibig mong sabihin, iniisip mong hindi ako nababagay dito? Jennifer, napakapit sa sarili, biglang napagtanto kung paano maaaring tunog ang kanyang mga salita. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, aniya agad. Ang kanyang tinig ay humigpit na parang pilit inaayos ang sitwasyon. Kailangan ko lang sundin ang protocol. Dahan-dahang bumuga ng hininga si Ronald, ang kanyang panlabas na katahimikan halos hindi maitago ang bahagyang inis. Sige, aniya ng pantayang tono. Ayusin na natin ito, naghihintay ang pamilya ko. Sa first class cabin, kumalat ang mga mahihinang bulungan sa mga pasahero. Ramdam ni Carmen ang bigat ng kanilang mga usisa, ngunit nakatuon ang kanyang pansin kay Sergio na ngayoy abala sa paglalaro ng kanyang maliit na eroplanong laruan. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang yumuko mula sa kabilang upuan.
may bahagyang pag-aalala sa mukha. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya sa mahinang tinig. Pinilit ni Carmen ang isang magalang na ngiti. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang, sagot niya, bagaman halata sa kanyang tono ang pag-aalinlangan. Tumango ang lalaki ngunit lihim na sumulyap patungo sa galley kung saan naglaho sina Ronald at Jennifer. May kakaiba sa sitwasyong hindi niya mapakawalan sa isip. Samantala sa loob ng galley, tinawag ni Jennifer ang isa pang flight attendant, isang mas batang babae na nagngangalang Grace. Habang pabulong siyang nagsasalita, kumunot ang noo ni Grace at tumingin kay Ronald. Sinuri mo ba ang reservation system? Tanong niya ng maingat. Napabuntong hininga si Jennifer sa pagkadismaya. Oo, pero hindi lang ito tungkol sa ticket. Tignan mo siya, aniya, bahagyang tinuturo si Ronald. Mukha ba siyang tipikal na first-class passenger? Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Grace na bigla sa ipinahihiwatig ni Jennifer. Hindi ka maaaring gumawa ng ganyang klasing palagay? Matigas niyang sagot, ibinaba ang kanyang boses. Kung may bisa ang kanyang ticket, wala tayong problema. Pinigil ni Jennifer ang kanyang sagot at lumabas ng gali. Bumalik siya kay Ronald, inayos ang kanyang tindig. Ginoo, aniya ng matigas, kailangan ko kayong hilinging lumipat sa main cabin hanggat hindi pa namin ganap na nabeberipika ang inyong reserbasyon. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Ronald, ang kanyang ekspresyon hindi mabasa. Sa anong dahilan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matigas. Tulad ng sinabi ko, ito ay isang standard protocol, sagot ni Jennifer, iniwasan ang kanyang tingin. Nagsisimulang maubos ang pasensya ni Ronald. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na nagpagalaw kay Jennifer sa hindi komportabling paraan. Kung pinalilipat mo kami mula sa first class, inaasahan kong may balidong dahilan dahil sa ngayon tila hindi protocol ang sinusunod mo. Binuka ni Jennifer ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang intercom. Ang boses ng kapitan ay pumuno sa kabin, kalmado at may autoridad. Mga ginoo at ginang, mangyaring manatiling nakaupo habang tinatapos namin ang ilang mga pagsasaayos. Pinahahalagahan namin ang inyong pasensya at titiyakin ang isang maayos na biyahe. Halos hindi narinig ni Jennifer ang anunsyo, lalo na nang makita niyang inilabas ni Ronald ang kanyang telepono mula sa bulsa. Paumanhin anya ng malamig, tumalikod habang may tinawagan. Mananatiling mahinahon ang kanyang boses, ngunit may hindi matatawarang autoridad. Ito na ba ang tamang oras? Saglit na katahimikan ang sumunod bago siya bahagyang tumango. Mabuti, ipagpatuloy ang plano. Pagkatapos tapusin ang tawag, ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at tiningnan si Jennifer ng direkta. Ang kanyang katahimikan mas lalong hindi nakakapanatag. Babalik na ba kami sa pamilya ko ngayon? Nag-atubili si Jennifer, halatang hindi sigurado. Walang imik, tumalikod siya at nagsimulang lumakad pabalik sa first class cabin. Nang pumasok sila, tahimik ang mga pasahero, lahat ng mata nakatutok sa kanila. Alam nilang may nangyayari. Tumayo si Carmen, ang kanyang tingin nakatuon kay Ronald, nagtatanong ng walang salitang binibigkas. Tumango siya sa kanya ng mahinahon, ngunit may nakita siyang kakaiba sa kanyang mga mata, isang tahimik na senyales na hindi pa ito tapos. Sinubukan ni Jennifer na manatiling kalmado, idiniretso ang kanyang tindig bago muling nagsalita. Ginoo, anya ng formal. Napagpasyahan namin na mas mainam kung lilipat kayo at ang inyong pamilya sa main cabin habang sinusuri namin ang inyong reserbasyon. Nanigas ang panga ni Carmen ngunit hindi nagpahalata, tumingin kay Ronald. Hindi siya nag-atubili. Huminga siya ng malalim at humarap kay Jennifer. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit may autoridad. Nabeberipika na ang aming mga ticket.
Binayaran namin ito ng buo. Kung may balidong dahilan sa pagpapalipat sa amin, gusto kong marinig iyon ngayon. Napakapit si Jennifer. Ang kanyang kumpiyansa unti-unting nabasag sa ilalim ng titig ni Ronald. Sa paligid nila, hindi na basta bulungan ang maririnig, may mga nagsasalita na. Mabait naman sila, ano ang problema? Bulong ng isang matandang babae, may isang binatang malapit sa kanila na nagsalita ng mas malakas. May tiket sila tulad ng lahat, bakit sila lang ang pinapalipat? Ang lumalakas na ingay ng mga pasahero ay nagpagulo kay Jennifer. Umayos siya ng tindig. Ginoo, ayaw kong palalain ito. Babala niya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Mangyaring makipagtulungan, kung hindi tatawagin ko ang seguridad. Sumingkit ang mga mata ni Carmen, nawawalan na ng pasensya. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya ni Ronald gamit ang isang kumpas ng kamay. Tumayo si Ronald ng dahan-dahan, inayos ang kanyang suit jacket. Kung tatawagin mo ang seguridad, aniya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng babala, siguraduhin mong handa silang magbigay ng paliwanag. Natahimik ang buong kabin. Ang hamon sa kanyang tinig ay nagpadala ng hindi maikakailang alon ng kaba sa paligid. Naging bahagyang mapula ang mukha ni Jennifer, ngunit nanatili siyang matatag. Mangyaring kunin ang inyong mga gamit, ulit niya bahagyang nanginginig. Matagal na tinitigan siya ni Ronald bago lumingon kay Carmen. Ayos lang, mahinahon niyang sinabi. Tayo na. Sa main cabin, pinaupo sila sa isang masikip na gitnang bahagi. Tinulungan ni Ronald si Carmen na paupuin si Sergio bago siya umupo sa tabi nila. Ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng first class at kanilang bagong upuan ay hindi nila pinansin. Umupo sila ng may tahimik na dignidad. Samantala, bumalik si Jennifer sa gali, nanginginig ang loob habang naririnig ang usapan ng mga pasahero. Walang dahilan para gawin iyon, bulong ng isang lalaki. Kumpirmado ang tiket nila, bakit sila trinato ng ganun? Dagdag ng isa pa, napakagatlabi si Jennifer, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol at malapit na niyang malaman kung gaano kalaki ang magiging epekto nito. Isinalang ni Jennifer ang sarili, biglang napagtanto kung paano maaaring mag-backfire ang kanyang mga desisyon. Tumindi ang mga bulungan sa first class, ngunit pinili niyang hindi ito pansinin. Gayunpaman, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanyang sikmura habang bumalik siya sa gali. Pagkaabot niya sa telepono, bigla itong nag-vibrate, dahilan upang mapatalon siya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Pilit pinapanatili ang katatagan sa kanyang tinig. Si Jennifer ito, anya, bahagyang nanginginig. Sa kabilang linya, dumagundong ang boses ng kapitan, diretso at may bigat. Miss Mendoza, kakatawag lang sa akin ng executive team ng airline. Isang pasahero sa flight na ito ang personal na nakipag-ugnayan sa kanila. Ano bang nangyayari? Naramdaman ni Jennifer ang malamig na alon ng takot na bumalot sa kanyang katawan. Humigpit ang kanyang hawak sa telepono. Pakiramdam niya'y nanlalamig ang kanyang mga kamay. Isang standard procedure lang po ito, pautos niyang sagot. Pilit na iniwasan ang kaba sa kanyang tinig. Akala ko lang na maaaring may issue sa kanilang tiket. Nagtagal ang katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita ang kapitan. May halong babala sa kanyang boses. Siguraduhin mong maingat mong hahawakan ito. Hindi natin kayang magkaroon ng iskandalo rito. Pinapayuhan kitang maging maingat hanggang sa susunod kong utos. Biglang naputol ang linya, inilapag ni Jennifer ang telepono, nanginginig ang kamay. Pinahid niya ang pawis sa kanyang palad at lumingon patungo sa main cabin kung saan tahimik na nakaupo si Ronald kasama ang kanyang pamilya. Bagamat kalmado ang kanyang postura, ang matalim at matiyagang titig nito ay nagpadama kay Jennifer ng matinding kaba.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang naging desisyon at ang malamig na katotohanang mali ang kanyang naging hatol. Si Ronald, na nakaupo pa rin sa main cabin, ay tila walang anumang alintana sa nangyari. Matikas ang kanyang pagkakaupo, tila walang epekto sa kanya ang pagbaba sa economy class. Sa tabi niya, hinawakan ni Carmen ang balikat ni Sergio na patuloy pa ring naglalaro ng kanyang eroplanong laruan. Bagamat hindi ito nagsasalita, ang matatalim na tingin ni Carmen patungo sa first class ay nagsasabing hindi pa siya tapos sa isyung ito. Samantala, sa first class, hindi na lang basta bulungan ang maririnig, may mga pasaherong hayagang nagtatanong na. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, ang humarang kay Jennifer habang dumaraan siya. May valid tickets ang pamilyang iyon, anya ng madiin. Ano ba talaga ang problema? Pinilit ni Jennifer na panatilihin ang kanyang composure. Isang procedural matter lang ito, sagot niya ng matigas. Wala nang problema rito. Hindi mukhang kumbinsido ang lalaki, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Gayunpaman, malinaw ang disapproval sa kanyang ekspresyon. Mabilis na tumalikod si Jennifer at nagmamadaling bumalik sa gali. Doon, abala si Grace sa pag-aayos ng mga inumin, ngunit hindi niya itinago ang kanyang dismayadong tingin kay Jennifer. Nang hindi man lang tumitingin, iniabot niya ang isang tray ng inumin. Ayusin mo ito, bulong niya ng matalim. Hindi basta-bastang pasahero ang lalaking iyon. Matagal siyang nanahimik, pero sigurado akong hindi niya palalampasin ito. Nairita si Jennifer. Sinunod ko lang ang protocol. Hindi ko kasalanan kung may mga taong masyadong nagre-react kapag tinatanong. Malakas na inilapag ni Grace ang tray, halatang naiinis. Ang pagsunod sa protocol ay hindi nangangahulugang gagawa ka ng maling palagay tungkol sa isang tao. At ngayon, nagawa mong pag-alabin ang buong first-class cabin laban sa iyo. Magsasalita pa sana si Jennifer, ngunit biglang tumunog ulit ang telepono sa gali. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya habang inaabot niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi ang kapitan ang nasa kabilang linya. Isang malamig ngunit matatag na boses ang narinig niya mula sa opisina ng executive team ng airline. Miss Mendoza, anitong may diin sa bawat salita. Nakakuha kami ng direktang reklamo kaugnay ng isang seating issue sa first class. Nalagutan ng hininga si Jennifer. Sinunod ko lang. Pinutol siya ng boses sa kabilang linya. Hindi ako interesado sa palusot mo. Tinanggal mo sa first class ang isang pamilyang may fully confirmed tickets. Ang pasaherong tinutukoy ay si Ronald Sanchez. Iminumungkahi kong tignan mo agad ang kanyang profile sa system. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ibaba niya ang telepono. Nangingilid ang kanyang pawis habang nagmadaling pumunta sa service computer. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinatype ang pangalan ni Ronald Sanchez. Nang lumitaw ang kanyang profile, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa tabi ng pangalan ni Ronald Sanchez, isang titulong nakabold ang bumungad sa kanya. Executive level primary shareholder. Napatuyo ang lalamunan ni Jennifer. Si Ronald Sanchez ay hindi lang isang ordinaryong pasahero, hindi lang siya isang mayamang traveler, siya ang may-ari ng airline. Samantala, sa main cabin, nanatiling tahimik si Ronald, walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit nang lumabas si Jennifer mula sa gali, maputla, halatang aligaga, tinitigan siya nito ng mabuti. Wala na ang pilit na kumpiyansa ni Jennifer mula kanina. Ngayon, siya'y nag-aalinlangan. Bumagal ang kanyang hakbang habang lumapit kay Ronald. Mr. Sanchez, aniya sa mas mahina, nanginginig na boses. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa abalang na idulot. Mukhang nagkaroon ng pagkakamali sa aking panig. Dahan-dahang lumingon si Ronald sa kanya, ang kanyang ekspresyon hindi mabasa. Pagkakamali, inulit niya, banayad ang kanyang tinig ngunit may bahid ng panunuri. Tinanggal mo ang pamilya ko mula sa first class base sa ano, eksakto?
Nararamdaman ni Jennifer ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pilit hinahanapan ng tamang salita ang kanyang bibig. Ako, nagkamali ako sa pag-verify ng inyong reserbasyon. Pinapangako ko, hindi na ito mauulit. Tumitig sa kanya si Carmen, ang talas ng kanyang tingin ay parang kutsilyong humihiwa sa manipis na palusot ni Jennifer. Pinahiya mo ang pamilya ko sa harap ng buong cabin. Anya, ang kanyang tinig ay mababa ngunit naglalaman ng nag-aapoy na galit na pinipigilan niya lang na sumabog. Gumawa ka ng mga maling palagay tungkol sa amin nang wala man lang matinong basehan. At ngayon, inaakala mong sapat na ang isang simpleng paghingi ng tawad? Napatingin si Sergio sa kanyang ina, naramdaman ang kanyang pagkadismaya. Bahagya siyang gumalaw sa kanyang upuan, kinakalikot ang kanyang laruan. Mula sa kanyang tabi, marahang hinawakan ni Ronald ang braso ni Carmen. Ang kanyang banayad na haplos ay sapat upang pakalmahin siya. Carmen, anya ng mahinahon ngunit may diin, huwag na nating palakihin pa ito rito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Jennifer. Hindi siya kumikilos, ngunit ang bigat ng kanyang titig ay sapat upang maramdaman ni Jennifer ang kanyang kaba. Direkta kong idudulog ito sa iyong mga nakatataas. Aniya, ang kanyang tinig ay kontrolado ngunit may halong babala. Sa ngayon, mananatili muna kami dito. Napatango si Jennifer, hindi makahanap ng sagot. Wala na siyang masabi pa. Tahimik siyang lumakad pabalik sa gali, ang kanyang mga hakbang mabilis ngunit hindi na kasing tatag gaya kanina. Sa loob ng gali, mahigpit niyang hinawakan ng counter, nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa wakas, tumama sa kanya ang buong katotohanan. Hindi lang basta isang pasahero si Ronald Sanchez. Inisa-isa niya sa kanyang isip ang bawat interaksyong nangyari at ngayon malinaw na malinaw sa kanya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Tumitig siya kay Grace na tahimik siyang pinapanood, halata sa kanyang ekspresyon ang matinding pagkadismaya. Alam mo ba, bulong ni Jennifer, halos hindi matatag ang kanyang boses. Dahan-dahang bumuntong hininga si Grace, umiling. Hindi. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay hindi mo sila tinrato ng patas. At ngayon, kailangan mong harapin ang ginawa mo. Napakuyom ng kamao si Jennifer. Ramdam ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ngunit bago pa siya makasagot, muling tumunog ang telepono. Napahinto siya, natakot sagutin ito. Ramdam niya ang bigat ng kanyang kasalanan kahit hindi pa niya naririnig ang sasabihin sa kabilang linya. Dahan-dahan niyang kinuha ang receiver, mahigpit ang hawak na para bang nasusunog ito sa kanyang mga daliri. Ang boses ng kapitan sa kabilang linya ay matalim, walang puwang para sa pagtatalo. Miss Mendoza, madin nitong sinabi na kumpirma na ng Executive Office ang pagkakakilanlan ni Mr. Sanchez. At hindi sila natuwa. Malinaw ang kanilang utos, ibalik agad ang kanyang pamilya sa first class at personal kang mag-aabot ng iyong paghingi ng tawad. Nanigas ang mga daliri ni Jennifer sa pagkakahawak sa telepono. Naiintindihan ko, sagot niya, ngunit halos pabulong na lang. Biglang naputol ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Jennifer ang telepono. Ang pintig ng kanyang puso ay parang kulog sa kanyang tainga. Nakapamewang si Grace, walang simpatya sa kanyang ekspresyon. Ikaw ang may gawa nito, aniya ng direkta. Ayusin mo bago pa lalo pang lumala. Huminga ng malalim si Jennifer, pilit kinakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang uniforme, pinilit panatilihin ang isang neutral na ekspresyon at lumabas mula sa gali. Bawat hakbang pabalik sa main cabin ay parang may dalang tingga. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay lumulubog sa kanya. Habang papalapit sa pamilya Sanchez, nagsimula ng lumingon ang ibang pasahero. Kita sa kanilang mga mata ang kanilang interes at ang kanilang paghuhusga. Nang makarating siya sa harapan ni Ronald at Carmen, huminga siya ng malalim at pilit pinatatag ang sarili.
Mr. Sanchez, anya, pinipilit ang sarili na tingnan siya sa mata. Sa ngalan ng airline, nais kong iparating ang aking taus-pusong paghingi ng tawad sa hindi makatarungang pagtrato sa inyong pamilya. Isa itong maling hatol sa aking bahagi at inaako ko ang buong responsibilidad. Mataas ang isang kilay ni Carmen, halatang hindi kumbinsido. Ngayon mo lang napagtanto na mali ang ginawa mo? Aniya, ang lamig sa kanyang boses ay parang yelong tumatagos sa balat. Bahagyang namula si Jennifer, ngunit nanatili siyang propesyonal. Inutusan ng executive office na ibalik kayo sa first class kaagad. Maingat niyang sinabi, sisiguraduhin kong maayos ang inyong mga upuan at wala ng ibang magiging abala. Tahimik na pinag-aralan ni Ronald ang mukha ni Jennifer. Matagal bago siya tumango ng bahagya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at inabot ang kamay kay Carmen, na tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan. Nang lumakad sila pabalik sa first class, matikas ang kanilang tindig. Si Carmen ay hindi lumingon, itinataas ang kanyang ulo ng may dignidad. Si Ronald, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado, halos nakakagambalang mahinahon. Pagdating nila sa first class, mabilis na kumilos si Jennifer. Maingat niyang inayos ang kanilang mga upuan, tiniyak na perpekto ang lahat, ang mga unan, ang tubig na may sparkling, ang bawat maliit na detalye. Ngunit kahit anong ayos ang gawin niya, hindi nito mababago ang nangyari. Naupo sina Ronald, Carmen at Sergio, ang kanilang mga mukha neutral, ngunit may distansyang hindi na mabubura. Kung mayroon pa po kayong kailangan, mahina ngunit magalang, nasabi ni Jennifer, mangyaring ipaalam ninyo. Tumitig sa kanya si Ronald, ang kanyang sagot ay magalang ngunit may diin. Ipapaalam namin. Wala nang ibang sinabi si Jennifer. Tahimik siyang umatras at mabilis na bumalik sa gali, hawak pa rin ang kanyang natitirang dignidad. Ngunit alam niyang tapos na ang laban. Tahimik na ang first class cabin, ngunit ang mabibigat na tingin ng mga pasahero ay nanatili. Alam nilang lahat kung ano ang nangyari, at hindi nila ito malilimutan. Nang bumalik si Jennifer sa gali, nakatayo roon si Grace, nakatawid ang mga braso, ang tingin ay matatag. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Alam mo yan, hindi ba? Hindi sumagot si Jennifer dahil sa unang pagkakataon alam niyang totoo yon. Ang kalmadong ekspresyon ni Ronald ay hindi nagmumula sa pagpapatawad. Ito ay nagmumula sa isang mas malalim na katiyakan na ang gulong ng hustisya ay gumagalaw na. At wala nang makakapigil dito. Habang bumalik ang paglipad sa isang normal na takbo, sinubukan ni Jennifer na ituon ang kanyang pansin sa mga natitirang gawain, ngunit nilamon siya ng pagkabalisa. Bawat tingin mula sa isang pasahero ay parang tahimik na paghatol. Bawat pakikisalamuha ay isang paalala ng pagkakamaling kanyang nagawa. Muling tumingin ang kanyang mga mata patungo sa first class kung saan nanatili sina Ronald at ang kanyang pamilya. Mukha silang kalmado, ngunit ang kanilang presensya ay parang bigat na hindi niya matakasan, isang patuloy na paalala ng bagyong kanyang nilikha. Ngunit si Ronald ay malayo sa pagiging pasibo. Nakaupo siya ng tuwid, maingat na nagtatype sa kanyang telepono. Bawat galaw ay eksakto at sinadya. Sa tabi niya, si Carmen ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang ekspresyon ay hindi mabasa, habang si Sergio ay masayang sumisip-sip mula sa isang juice box, ganap na walang kamalay-malay sa tensyong lumulutang sa hangin. Ang matinding kaibahan ng kanilang katahimikan at ang alimpuyo ng pag-aalala sa loob ng kabin ay lalo lamang nagpabigat sa kapaligiran. Hindi lamang si Jennifer ang nakapansin sa pagbabago ng atmosfera. Si Grace, tahimik na nagmamasid mula sa gali, ay narinig ang mga bulungan ng mga pasahero sa first class. Sa tingin mo ba maghahain sila ng formal na reklamo? Pabulong na tanong ng isang lalaki sa kanyang kasama. Kung ako ang nasa kalagayan nila,
Sagot ng isa pa, ididiretso ko ito sa corporate. Ang tunog ng teleponong nagri-ring sa gali ay nagpatigil kay Jennifer. Ang tunog na dati karaniwan na lang, ngayoy nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Sandali siyang nag-atubili bago sumagot, mahigpit na hawak ang receiver. Ito si Jennifer. Aniya, ang kanyang boses ay hindi matatag, mabilis at direkta ang sagot ng kapitan. Miss Mendoza, kakarating lang ng isa pang update mula sa executive office. Ang legal team ni Mr. Sanchez ay aktibong minomonitor ang sitwasyon. Humihingi sila ng buong ulat at hihintayin nila tayo paglapag. Mas mabuti kung maghanda ka na. Lalong humigpit ang hawak ni Jennifer sa telepono. Kumirot ang kanyang sikmura. Naiintindihan ko, Kapitan, mahina niyang sagot bago ibinaba ang telepono. Wala nang takasan, hindi hinahayaan ni Ronald Sanchez na ito ay mabaon sa limot. Sa first class, ibinaba ni Ronald ang kanyang telepono, tapos na sa anumang mensaheng kanyang isinulat. Lumingon sa kanya si Carmen, ang ekspresyon niya ngayon ay mas malambot. Tahimik ka, bulong nito, nauunawaan ang bigat ng kanyang katahimikan. Tiningnan siya ni Ronald, ang kanyang anyo'y kalmado ngunit matibay. Hindi lang ito tungkol sa atin, mahinahong sagot niya. Ito ay tungkol sa pananagutan. Kailangang maunawaan ng mga tao na may kahihinatnan ang kanilang mga kilos. Tumango si Carmen. Kilala niya ang kanyang asawa, ang kanyang pasensya ay laging may estratehiya at ang kanyang diskarte ay sinadya. Ito rin ang dahilan ng kanyang tagumpay at kung bakit hindi niya pinalalampas ang kawalan ng katarungan gaano man ito kaliit. Sa gali, hindi mapakali si Jennifer, halatang kinakabahan. Pinagmasdan siya ni Grace bago nagsalita. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong nito. Umiling si Jennifer, ang boses niya ay halos isang bulong. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na aabot ito sa ganito. Lumalim ang ekspresyon ni Grace. Dapat naisip mo na yon bago mo sila trinato ng ganon. Ngayon, wala na ito sa mga kamay mo. Matatalim ang tingin ni Jennifer kay Grace, ngunit hindi siya sumagot. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang tama ito. Dumaan ang natitirang oras ng paglipad na mabigat. Ang tuloy-tuloy na ugong ng makina ay hindi nakatulong upang matabunan ang tensyong nakabalot sa ere. Ang ibang pasahero sa first class ay patuloy na sumusulyap kina Ronald at sa kanyang pamilya. Ang iba'y may halong paggalang, ang iba na may tahimik na nagbubulungan. Hindi maiwasang pag-usapan ang nangyari. Nang magsimula ang pagbaba ng eroplano, bumakas ang boses ng kapitan sa intercom. Mga Ginoo at ginang, malapit na tayong lumapag. Mangyaring tiyakin na ang inyong mga seatbelt ay nakakabit at ang inyong tray tables ay nasa tamang posisyon. Cabin crew, maghanda para sa paglapag. Inayos ni Ronald ang kanyang seatbelt at bahagyang lumapit kay Carmen. Hindi na magtatagal. Mahina niyang sabi. Ngumiti ng bahagya si Carmen at marahang hinawakan ng kamay niya. Sa galay, tumitig si Jennifer sa orasan. Bawat segundong lumilipas ay nagpapahigpit ng buhol sa kanyang sikmura. Wala siyang ilusyon tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Walang kaluwagan paglapag, kundi mas maraming tanong, mas matinding pagsusuri at malamang mas mabibigat pang kahihinatnan. Nagbalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Grace, hindi pa tapos ito. At alam ni Jennifer na walang pag-aalinlangan na ang pinakamasama ay paparating pa lamang. Makinis na lumapag ang eroplano, ang pamilyar na pag-uga ay tanda ng pagtatapos ng biyahe. Para sa karamihan ng pasahero, isa lang itong pangkaraniwang paglapag, isa pang hakbang sa kanilang paglalakbay. Ngunit para kay Jennifer, pakiramdam niya ito ang simula ng kanyang pagsubok. Nakatayo, malapit sa gali, mahigpit niyang hinawakan ang counter habang nag-aayos ng mga gamit ang mga pasahero. Paulit-ulit niyang sinusulyapan ang first class kung saan nanatili pa rin si Ronald at ang kanyang pamilya hindi nagmamadaling umalis. Ang kanilang pagpapasyang manatili ay nagpadagdag ng kaba sa kanya.
At pagkatapos, narinig niya ang tunog na kanyang kinatatakutan. Nagring ang telepono sa gali, napatalon si Jennifer, ang kanyang mga nerbiyos ay tuluyang nagkalas. Inabot niya ang receiver, nanginginig ang kanyang malamig na mga daliri. Ito si Jennifer. Sagot niya, basag ang kanyang tinig. Narinig muli ni Jennifer ang tinig ng kapitan sa telepono, matalim at direkta. Ang seguridad ay naghihintay sa gate. Buong kaalaman na sila sa sitwasyon mula sa executive team. Kailangan mong manatili sa eroplano at magbigay ng kompletong ulat ng iyong mga ginawa. Huwag kang aalis hanggat hindi ka inuutusan. Parang nahulog ang sikmura ni Jennifer. Mahigpit niyang hinawakan ng receiver, ang paghingay mababaw. Naiintindihan ko, mahina niyang sagot. Halos hindi niya magawang bigkasin ang mga salita bago ibaba ang telepono. Lumapit si Grace, ang ekspresyon nito ay mabigat. Nandito na sila, hindi ba? Tanong nito sa mababang tinig. Dahan-dahang tumango si Jennifer. Seguridad, mga executive, malamang pati mga miyembro ng board. Napabuntong hininga si Grace, umiling. Sabi ko na sayo, hindi pa tapos ito. Habang ang huling mga pasahero ay bumaba ng eroplano, ang dating abalang kabin ay biglang napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Tumalikod si Jennifer sa tamang oras upang makita si Ronald na tumayo. Maayos na pinapantay ang kanyang jacket bago kunin ang kanyang carry-on. Tahimik na tinipon ni Carmen ang kanilang mga gamit habang si Sergio ay mahigpit na hawak ang kanyang laruan, inosenteng tumitingin sa kanyang mga magulang. Nagatubili si Jennifer, lumapit ng bahagya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Mr. Sanchez, gusto ko lang sanang humingi ulit ng paumanhin sa... Itinaas ni Ronald ang kanyang kamay, pinahinto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado. Ngunit ang katiyakan sa tono nito ay nagpapahiwatig na wala nang kailangang sabihin pa. Itabi mo na lang yan, sagot niya ng matatag. Ang mga taong naghihintay sa labas, ang dapat makarinig ng lahat ng sasabihin mo. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Carmen kay Jennifer bago siya bumaling. Hinawakan ang kamay ni Sergio at lumakad papunta sa pasilyo. Sumunod si Ronald. Ang kanyang presensya ay matatag at hindi matitinag. Nang makarating sila sa exit, dalawang nakauniforming security officers ang pumasok sa eroplano. Magalang nilang tinanguan si Ronald bago ibinaling ang kanilang pansin kay Jennifer. Miss Mendoza, matigas na tawag ng isa sa mga opisyal na nikip ang lalamunan ni Jennifer. Opo, sagot niya, halos pabulong. Kailangan mong manatili sa eroplano para sa investigasyon, sabi ng opisyal. Mangyaring sumunod ka sa amin papunta sa gali. Bahagyang tumigil si Ronald sa pintuan, saglit na tumingin pabalik kay Jennifer. Ang kanyang mukha ay nanatiling hindi mabasa. Ngunit ang matalim niyang titig ay nagpadaloy ng malamig na kilabot sa katawan ni Jennifer. Nang walang anumang ibang sinabi, lumabas siya ng eroplano, kasunod ang kanyang pamilya. Habang sila'y naglalaho sa terminal, tuluyang bumagsak kay Jennifer ang bigat ng kanyang mga desisyon. Tumango ang mga opisyal, senyalis na oras na para gumalaw siya. Sumunod siya. Nanginginig ang mga binti. Ang matinding realisasyon ay bumagsak sa kanya. Hindi na niya kontrolado ang kanyang kinabukasan. Pagpasok ng pamilya Sanchez sa terminal, tila nagbago ang hangin. Tahimik na bumagal ang mga pag-uusap at maraming ulo ang palihim na lumingon. Malapit sa arrival gate, dalawang mataas na opisyal ng airline, parehong nakasuot ng malilinis na suit ang naghihintay. Kita sa matigas nilang tindig ang tensyon. Lumapit ang isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may suot na salaming may pilak na gilid. Pinilit nitong ngumiti ng magalang, ngunit may kasamang seryosong tono. Mr. Sanchez, panimula nito, maingat ang tono ngunit humihingi ng paumanhin. Ako si Richard Hale, Vice Presidente ng Operations.
Sa ngalan ng airline, nais kong ipaabot ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin sa hindi katanggap-tanggap na pagtrato sa inyo at sa inyong pamilya. Mangyaring malaman ninyo na tinitingnan namin itong seryoso. Dahan-dahang tumango si Ronald, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang emosyon. Nakatayo sa tabi niya si Carmen, mahinahon ngunit matatag. Ang mga daliri niya ay bahagyang nakapulupot kay Sergio. Umaasa akong totoo yan, sagot ni Ronald. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit matalim. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ko. Tungkol ito sa mga pamantayang sinasabi ng airline nyo na sinusunod ninyo. Mga pamantayang malinaw na nabigo ngayon. Nilunok ni Richard ang kanyang laway, inaayos ang kanyang kurbata. Tama kayo, Mr. Sanchez. Sinimulan na namin ang internal review. Magkakaroon ng ganap na pananagutan at nire-revisa namin ang aming training procedures upang matiyak na hindi na ito mauulit. Bahagyang tumango si Ronald, ang kanyang mga mata ay matalas. Pananagutan, inulit niya, hinayaang lumutang ang salita sa hangin. Yan mismo ang inaasahan ko at inaasahan kong makakita ng totoong pagbabago. Hindi lang mga walang saysay na salita mula sa korporasyon. Ang mga salita ay hindi nagtatama ng maling nagawa. Ang mga aksyon ang gumagawa niyan. Mabilis na tumango si Richard. Siyempre, ang flight attendant na sangkot ay kasalukuyang iniimbestigahan at kung kinakailangan, magkakaroon ng nararapat na aksyon. Kung maaari, nais kayong makausap ng CEO mismo upang pag-usapan ito ng mas detalyado. Lumingon si Ronald kay Carmen na mahinang tumango bilang pagsang-ayon. Bumalik ang tingin niya kay Richard. Ayusin niyo ang schedule. Maikli niyang sabi, maglalaan ako ng oras. Sa sinabi niyang iyon, kinuha ni Ronald ang kamay ni Carmen at dahan-dahang lumakad papunta sa baggage claim habang ang mga opisyal ay naiwan sa likuran, palitang nagkakatinginan ng may pag-aalalang ekspresyon. Samantala, sa loob pa rin ng eroplano, nakaupo ng matigas si Jennifer Sagali, napapalibutan ng 2 security officers. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, malamig ang pawis sa kanyang palad na nakadikit sa malamig na ibabaw ng mesa. Pinutol ng isa sa mga opisyal ang katahimikan. Miss Mendoza, kailangan namin ng buong paliwanag sa nangyari sa flight na ito. Kasalukuyang nire-review ng airline executive team ang formal na reklamo ni Mr. Sanchez. Mabilis na naglikot ang paningin ni Jennifer sa pagitan ng mga opisyal. Hindi pantay ang kanyang paghinga. Hindi ko alam kung sino siya, nauutal niyang sagot. Akala ko may problema sa mga tiket nila. Kumunot ang noo ng isang opisyal. Miss Mendoza, hindi ang tiket ang problema. Ang naging problema ay ang iyong desisyon. Bakit mo pinili na alisin ang isang pamilyang may kumpirmadong first-class reservation? Nag-alinlangan si Jennifer. Binuka niya ang kanyang bibig, ngunit agad na muling isinara, pilit na hinahanap ang tamang sagot. Nang sa wakas ay nakapagsalita siya, mahina at defensive ang kanyang tono. Sinunod ko lang ang protocol, mahina niyang sabi. Akala ko nasa maling section sila. Ang first class ay premium seating. At sila, bigla siyang natigilan, nabitin ang kanyang pangungusap sa ere, ngunit alam niyang huli na. Nasabi na niya ang hindi dapat masabi. Nanigas ang ekspresyon ng opisyal. Ang boses nito ay nanatiling kalmado, ngunit matalim. At sila ano, Miss Mendoza? Tanong nito, walang puwang para sa pag-iwas. Hindi mo kang nararapat? Nag-init ang mukha ni Jennifer. Hindi ko ibig sabihin yan. Bigla niyang sagot, nararamdaman ang kaba sa kanyang tinig. Ako lang, nagkamali ako. Hindi ko kailanman inisip na hahantong ito sa ganito. Bahagyang yumuko ang pangalawang opisyal. Ang kanyang tono ay mas matigas. Ang intensyon mo ay hindi na mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong ginawa at ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Nauunawaan mo ba kung gaano ito kabigat?
Mabilis na tumango si Jennifer, tuyo ang kanyang lalamunan. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang nagpapaalala lamang ng sitwasyon. Hindi ko ginusto na may masaktan, mahina niyang sabi. Nanginginig ang kanyang tinig, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Nagpalitan ng tingin ang dalawang opisyal bago muling nagsalita ang isa sa kanila. Ang trabaho mo ay tiyakin na ang lahat ng pasahero ay tinatrato ng may dignidad at respeto. Malamig nitong sagot. Ang nangyari sa flight na ito ay kabaligtaran yon. Nanatiling tahimik si Jennifer habang bumibigat ang bawat salita nilang bumabalot sa kanya na parang pabigat na hindi niya matanggal. Noon lang niya tunay na naunawaan ang laki ng kanyang nagawa. Hindi lang sa sarili niya kundi pati sa pamilya Sanchez. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang matalim na titig ni Ronald at ang tahimik ngunit matibay na presensya ni Carmen. Maling inakala niyang madali lang nilang palalagpasin ito. Ngayon, nagbabayad siya sa kanyang pagkakamali. Samantala sa terminal, dumating ang pamilya Sanchez sa baggage claim. Hawak pa rin ni Sergio ang kanyang laruan habang masiglang pinapanood ang gumagalaw na conveyor belt. Walang bahid ng pagkabahala mula sa mga nangyari kanina. Tahimik na nakatayo sina Ronald at Carmen. Ang kanilang mga ekspresyon ay hindi madaling mabasa, ngunit sa ilalim ng kanilang katahimikan ay may nag-uumapaw na emosyon. Sa wakas, bumasag si Carmen ng katahimikan. Sa tingin mo ba, may gagawin talaga sila tungkol dito? Tanong niya, ang tinig ay kalmado, ngunit may halong frustration. Lumingon si Ronald sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay malalim ang pag-iisip, ngunit hindi na tinag. Wala silang ibang pagpipilian, sagot niya. Nakataya ang reputasyon ng airline. Kung hindi sila kikilos, lalo lang silang mapapahiya. Habang gumagalaw ang conveyor belt, nag-vibrate ang cellphone ni Ronald sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito at mabilis na sinuri ang mensahe. Na-escalate na ng kanyang legal team ang insidente sa board of directors ng airline. Bahagyang lumitaw ang isang manipis na ngiti sa kanyang labi habang ibinabalik ang telepono sa kanyang bulsa. Kikilos sila, mahinahong sabi niya, ngunit puno ng autoridad ang kanyang tinig. At kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ito. Matapos kunin ang kanilang mga bag, tahimik ngunit matatag nilang tinahak ang daan palabas ng airport. Sa paligid nila, maririnig pa rin ang mga bulong ng ibang pasahero. Ang iba'y may simpatya, ang iba na may galit. Ang insidenteng naganap ay nag-iwan ng marka at hindi ito basta-basta malilimutan. Ngunit para kay Ronald, malayo pa ang pagtatapos ng araw. Marami pang pagpupulong, desisyong kailangang gawin at mga pagbabagong dapat ipatupad. Habang sumasakay sila sa naghihintay na sasakyan sa labas ng terminal, tumingin siya ng isang beses pa pabalik sa airport. Ang bagyong sinimulan niya ay ngayon pa lang nagsisimula. Tahimik ang biyahe pauwi, ngunit nanatili ang bigat ng araw sa pagitan nila. Nakatingin si Ronald sa bintana, ang kanyang mga daliri ay marahang tumutunog sa ibabaw ng leather seat. Si Carmen ay nakaupo sa tabi niya, ang kamay ay nakapatong sa kandungan ni Sergio habang mahimbing itong natutulog, mahigpit pa ring hawak ang kanyang laruan. Tanging ang mahinang ugong ng makina ang pumupuno sa katahimikan, ngunit ang isipan ni Ronald ay patuloy na gumagana. Hindi natin ito pwedeng basta palampasin, Ronald. Sa wakas ay sinabi ni Carmen, binasag ang katahimikan. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa atin, mas malaki ang bagay na ito. Kung nagawa nila ito sa atin, isipin mo kung ilang tao na walang kakayahang lumaban ang nakakaranas din ito. Dahan-dahang tumango si Ronald, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dumadaang tanawin sa labas. Alam ko, sagot niya. Pagkatapos, mas matatag niyang idinugtong, kaya nagsimula na akong gumawa ng mga hakbang. Hindi lang ito tungkol sa ngayon, ito ay tungkol sa pagtatakda ng isang pamantayan.
Huminga ng malalim si Carmen, bumaling sa kanya. Palagi niyang hinahangaan ang maingat at sistematikong paraan ni Ronald sa pagharap sa kawalang katarungan. Ginagawa nitong pagkakataon ang personal na pag-atake upang magdulot ng tunay na pagbabago. Ngunit kahit nagtitiwala siya sa diskarte ng kanyang asawa, hindi pa rin niya mapigil ang bahagyang galit na nararamdaman niya. Hindi lang ito tungkol sa isang tao, dagdag niya, bahagyang bumibigat ang kanyang tinig. Ang buong sistemang ito ang dahilan kung bakit inisip niyang makakalusot siya. Bahagyang lumingon si Ronald, nagtagpo ang kanilang mga mata. At yan mismo ang aayusin natin, sagot niya ng matigas habang pumapasok na ang sasakyan sa kanilang driveway. Bahagyang nagmulat ng mata si Sergio, kinukusot ito ng kanyang maliliit na kamay. Maingat siyang binuhat ni Carmen palabas ng sasakyan, habang si Ronald ay nanatili pa sandali sa loob. Inilabas niya ang kanyang telepono, mabilis na nag-scroll sa mga mensahe mula sa kanyang legal team. Naabisuhan na ang board ng airline at naglabas na sila ng opisyal na pahayag, isang paumanhin, isang malabong pangako na reviewin ng mga pulisiya ang karaniwang damage control. Ngunit hindi interesado si Ronald sa mga panandaliang solusyon. Binuksan niya ang kanyang email at nagsulat ng mensahe na direkta niyang ipinadala sa CEO ng airline. May kopya rin ang board of directors. Ang kanyang tono ay profesional, ngunit hindi matinag. Subject, immediate action required. Ang pagtrato sa aking pamilya sa flight, 237 araw, ay hindi katanggap-tanggap at patunay ng mas malalim na problema sa inyong organisasyon. Hindi lang ito tungkol sa asal ng isang empleyado, ito ay tungkol sa kulturang pumayag na mangyari ito ng walang pagpigil. Bilang isang pangunahing shareholder, hinihiling ko ang isang ganap na investigasyon sa insidenteng ito at isang formal na plano ng aksyon upang ito ay tugunan. Kabilang dito ang mandatory sensitivity at bias training para sa lahat ng empleyado, mas mahigpit na accountability measures para sa diskriminasyon, isang pampublikong pangako na tiyakin ang patas at may respeto na pagtrato sa lahat ng pasahero. Inaasahan ko ang isang formal na tugon sa loob ng 48 oras na naglalahad ng inyong planong hakbang upang itama ito. Tandaan, hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang inaasahan. Ronald Sanchez. Muling binasa ni Ronald ang email bago niya pinindot ang send. Bumaba siya ng sasakyan at huminga ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang paligid, ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng hustisya, ito ay tungkol sa pagsigurong hindi na ito mauulit kailanman. Sa loob ng kanilang tahanan, maingat na tinakpan ni Carmen si Sergio ng kumot, hinawi ang isang kulot na hibla ng buhok mula sa kanyang noo habang dahan-dahan itong nakatulog. Nang bumalik siya sa sala, nadatnan niyang nakaupo si Ronald sa kanyang mesa, ang kanyang mga mata nakatuon sa laptop, sinusuri ang mga dokumento. Bagaman mukhang relax ang kanyang postura, kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang matinding focus. Ang kanyang isipan ay abala na sa susunod na hakbang. Sa tingin mo ba makikinig sila? Tanong ni Carmen, na upo sa silya sa tapat niya. Hindi inalis ni Ronald ang kanyang tingin sa screen, nakaposisyon pa rin ang kanyang mga daliri sa keyboard. Wala silang ibang pagpipilian, sagot niya. Hindi lang ito isang PR problem para sa kanila. Isa itong legal at financial liability. Sisiguraduhin kong lubos nilang mauunawaan yan. Samantala, sa paliparan, nakaupo si Jennifer ng mag-isa sa isang malamig na conference room. Ang kanyang mga nerbiyos ay halos pumutok. Matapos siyang unang tanungin ng seguridad, inihatid siya dito upang hintayin ang susunod na hakbang. Pinuno ng nakabibinging katahimikan ang silid na tanging pagtiktak ng relo sa dingding ang bumabasag.
Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, 3 tao ang pumasok, isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit, isang matapang ang itsurang babae na may hawak na clipboard at isang mas batang lalaki na may dalang laptop. Naupo sila sa tapat niya, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mabasa ngunit punong-puno ng autoridad. Miss Mendoza, malamig na panimula ng babae. Naatasan kaming magsagawa ng paunang pagsusuri sa insidente sa Flight 237. Hindi pa ito isang formal na pagdinig, ngunit idodokumento namin ang lahat para sa mas malalim na investigasyon. Nauunawaan mo ba? Nilunok ni Jennifer ang laway, halos pabulong ang sagot. Opo. Inayos ng lalaking nakaabong suit ang kanyang salamin at bahagyang lumapit. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Ano ang dahilan mo para tanggalin sina Ginoo Sanchez at ang kanyang pamilya sa first class? Nagatubili si Jennifer, pilit na hinahanap ang tamang sagot na hindi siya mas isasadlak sa problema. Akala ko may mali, nauutal niyang sagot. Hindi ako sigurado kung valid ang kanilang mga ticket. Mabilis na nagtatype ang batang lalaki sa kanyang laptop at ang tunog ng mga susi ay lalo lang nagpalala ng tensyon sa silid. Akala mo, inulit ng babae, ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Batay saan? Eksakto. Nag-init ang pisngi ni Jennifer. Pakiramdam niya ay parang siya ay isang hayop na nasukol. Hindi sila mukhang first-class passengers. Halos pabulong niyang inamin. Bumigat ang katahimikan, puno ng hindi na kailangang ipaliwanag na kahulugan. Nagpalitan ng tingin ang babae at ang kanyang mga kasamahan bago muling nagsalita. Miss Mendoza, naiintindihan mo ba kung gaano kabigat ang sinabi mo? Namasa ang mga kamay ni Jennifer sa pawis. Ngayon, oo, nanginginig niyang sagot. Nagkamali ako, hindi ko naisip ng mabuti. Dahan-dahang bumuga ng hininga ang lalaking may suot na salamin. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi mabasa. Ang tungkulin mo ay tiyakin na ang lahat ng pasahero ay nakakatanggap ng patas at may respeto na pagtrato. Ngayon, nabigo kang gampanan ng responsibilidad na iyon sa paraang may malalalim na epekto, hindi lang para sa iyo kundi para sa buong kumpanya. Dahan-dahang ibinaba ni Jennifer ang kanyang tingin. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay unti-unting lumulubog sa kanya. Akala niya ay ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, pero ang totoo, ipinakita niya ang kanyang bias. At ngayon, binabayaran niya ang halaga nito. Para bang ilang oras ang lumipas habang patuloy na sinusuri ng review team ang bawat desisyong ginawa niya sa flight. Nang matapos ang sesyon, pakiramdam ni Jennifer ay parang piniga ang kanyang pagkatao. Alam niyang isang hibla na lang ang nagtatali sa kanyang karera at hindi niya alam kung hanggang kailan ito tatagal. Habang inilalabas siya mula sa silid, napatingin siya sa isang screen kung saan naka-flash ang isang breaking news headline. Primary airline shareholder demands reform after discriminatory incident on board. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Mas malaki na ito kaysa sa kanyang inakala. Pagdating ng pamilya Sanchez sa kanilang bahay, sumabog na ang kwento sa social media at pangunahing balita. Nag-uumapaw ang mga headlines. Airline faces backlash after mistreatment of shareholders' family. Discrimination at 30,000 feet, family removed despite first-class tickets. Ang bawat artikulo ay nagpinta ng masamang imahe ng airline, hindi lamang ukol sa insidente kundi pati na rin sa mas malawak na isyung kinakatawan nito. Sa kanyang opisina, tahimik na binabasa ni Ronald ang sunod-sunod na balita. Ang suporta mula sa publiko ay malinaw. Isang dambuhalang alon ng galit at pagkadismaya. Maraming tao ang nagbahagi ng sarili nilang karanasan ng diskriminasyon, tinatag ang airline at humihingi ng hustisya. Sunod-sunod ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa dami ng tawag at mensahe. Ngunit karamihan ay hindi niya pinansin.
Ang focus niya ay nasa paghahanda para sa kanyang meeting sa CEO ng airline kinabukasan. Sa sala, pinanood ni Carmen ang isang segment ng balita kung saan isang panel ng eksperto ang nagde-debate tungkol sa insidente. Hindi lang ito tungkol sa isang pamilya na inalis sa kanilang upuan, sabi ng isang komentador. Ipinapakita nito ang isang sistematikong problema sa mga industriya na nakaharap sa publiko, ang implicit biases na nagdidikta kung sino ang tinatrato ng may dignidad at sino ang binibigyan ng duda. Pinatay ni Carmen ang tunog ng TV at tumingin kay Sergio na masayang naglalaro ng kanyang mga bloke, walang kaalam-alam sa kontrobersyang bumabalot sa kanilang pamilya. Isang matibay na determinasyon ang bumalot sa kanyang dibdib. Iniingatan niya ang kawalang malay ng kanilang anak, ngunit mas lalo siyang ginanyak na ipaglaban ang pagbabago. Sa punong tanggapan ng airline, isang emergency crisis meeting ang nagaganap. Si Roberto Aquino, ang CEO ng airline, ay nakatayo sa harap ng isang mahaba at makintab na conference table. Ang kanyang panga ay mahigpit habang pinapakinggan ang kanyang executive team na nagmamadaling humanap ng solusyon. Nakakalat sa mesa ang mga report, screenshots ng media coverage at social media analytics. Bawat minuto, may panibagong headline, panibagong backlash, panibagong galit mula sa publiko. Ito ay isang kalamidad, bulong ng isang executive habang binabasa ang mga ulat. Nagkaroon na tayo ng PR problems dati, pero iba ito. Hindi lang ito simpleng customer complaint, kasama rito ang isang major shareholder. Kung hindi natin ito mahawakan ng tama, maaari natin siyang mawala. At mas malala, ang reputasyon natin ay tuluyang masisira. Itinaas ni Roberto ang kanyang kamay, pinatigil ang pag-uusap. Nasaan na tayo sa internal review? Nasuspindi na ang flight attendant habang patuloy ang investigasyon, sagot ng senior HR manager. Kumunot ang noo ni Roberto, halatang hindi natuwa. Suspended, hindi yan sapat. Si Ronald Sanchez to, hindi siya taong madaling makalimot. Hindi lang siya naghahanap ng paumanhin, gusto niya ng tunay na pagbabago. Nagpalitan ng tingin ang mga executive. Alam nilang wala silang pagpipilian kundi ipakita na seryoso sila. Bago pa sila pilitin ni Ronald Sanchez na gawin ito, nakaupo si Jennifer nang walang kagalaw-galaw sa kanyang sofa, nakatitig sa matatalas na salitang nakasulat sa screen ng kanyang laptop. Abiso ng pagtatapos. Ang email mula sa HR ay maikli at walang emosyon. Ang iyong mga kilo sa flight 237 ay itinuturing na isang paglabag sa pangunahing mga halaga at patakaran ng serbisyo sa customer ng aming kumpanya. Simula agad, ikaw ay natanggal sa trabaho. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita, ngunit hindi pa rin niya ito lubusang maunawaan. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, iginagalang pa siya bilang isang flight attendant. Ngayon, tapos na ang kanyang karera, at ang pinakamasakit, wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Nag-vibrate ang kanyang cellphone dahil sa sunod-sunod na notifications, mga mensahe mula sa mga kaibigan, dating kasamahan at maging malalayong kamag-anak na nakakita ng balita. Ang ilan ay nagpaabot ng simpatya, ang iba na may diretsahang nagbigay ng kritisismo. Hindi niya pinansin ang alinman sa mga ito, pinanood niya ang TV upang maibaling ang isip, ngunit ang bumulaga sa kanya ay isang news anchor na tinatalakay ang mismong insidenteng nagpabagsak sa kanyang buhay. Ang paraan ng airline sa paghawak ng sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa publiko, lalo na't malinaw ang rasistang implikasyon sa naging kilos ng flight attendant. Isa itong matinding paalala na ang unconscious bias, gaano man ito hindi sinasadya, ay may seryoso at tunay na epekto. Agad niyang pinatay ang telebisyon, mahigpit na pinikit ang kanyang mga mata. Pinaniwala niya ang sarili na sinusunod lang niya ang protocol, na wala siyang masamang intensyon.
Ngunit ngayon, hindi na niya maikakaila ang katotohanan, ang kanyang sariling bias, ang nagdikta ng kanyang mga desisyon, at ang mga desisyong iyon ang nakasakit, hindi lang kay Ronald Sanchez at sa kanyang pamilya, kundi maging sa kumpanyang minsan niyang ipinagmamalaki. Mabigat ang kanyang paghinga habang inaabot ang kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa keyboard bago siya sa wakas ay nagsimulang mag-type ng isang email. Subject, ang aking paumanhin. Ginoo at Ginang Sanchez, ako po ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa aking mga ginawa sa Flight 237. Ngayon ko nauunawaan kung paano naapektuhan ng aking personal na bias ang aking mga desisyon at labis kong pinagsisisihan ang sakit at kahihiyang naidulot ko sa inyong pamilya. Walang maidadahilan sa aking ginawa at buong puso kong inaako ang aking pagkakamali. Alam kong hindi kayang burahin ng isang paumanhin ang nangyari, ngunit nais ko lamang ipahayag ang aking taos-pusong pagsisisi. Sandali siyang nag-alinlangan bago pinindot ang send. Hindi niya inaasahan ang kapatawaran, ngunit alam niyang kailangang harapin ang kanyang pagkakamali. Isang maliit na hakbang, ngunit ito lamang ang kaya niyang gawin ngayon. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Ronald sa kanyang study, maingat na sinusuri ang isang draft ng ipinanukalang mga reforma ng airline. Nakasaad sa dokumento ang mga mandatoryong training programs, accountability measures, at ang pangakong itataguyod ang isang mas inklusibong kultura ng kumpanya. Pumasok si Carmen sa silid, may dalang isang tasang mainit na tsa. Tahimik niya itong inilapag sa tabi ng asawa at umupo sa tapat niya. Ito na ba ang gusto mo? Tanong niya, itinuro ang mga dokumento. Bahagyang sumandal si Ronald sa kanyang upuan. Ang kanyang ekspresyon ay mapanuri. Simula pa lang ito, aminado niyang sagot. Ngunit hindi pa ito sapat. Tahimik na pinanood siya ni Carmen, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa sa isang empleyado, patuloy ni Ronald. Tungkol ito sa pagsigurong walang ibang taong makakaranas ng naranasan natin. Tumango si Carmen, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Kung ganun, titiyakin nating tutuparin nila ang mga ipinangako nila. Bahagyang ngumiti si Ronald, ngunit nanatili ang matibay na determinasyon sa kanyang mukha. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi rin natitinag ang kanyang paninindigan. Kinabukasan, dumating si Ronald sa punong tanggapan ng airline, isang matayog na gusali na may makintab na salaming dingding. Bumabagtas sa abalang mga lansangan ng lungsod. Pagkapasok niya, isang maayos manamit na assistant ang sumalubong sa kanya, halatang kabado ngunit magalang. Ginoo Sanchez, bati nito bahagyang yumuko. Inaantay na kayo ni Ginoo Aquino. Dito po. Tahimik na sinundan ni Ronald ang babae sa makinis at maaliwalas na pasilyo. Ramdam niya ang mga lihim na tingin ng mga empleyado habang siya ay dumaraan. Ang ilan ay may kuryosidad, ang iba'y may pag-aalinlangan. Alam nilang lahat kung bakit siya narito. Huminto ang assistant sa harap ng isang malaking conference room at binuksan ang pinto. Sa loob tumayo si Roberto Aquino, ang CEO ng airline, upang batiin siya. Ginoo Sanchez, salamat sa inyong pagpunta. Aniya inilahad ang kanyang kamay. Lubos kaming nagsisisi sa mga pangyayaring nagdala sa atin dito. Tumango si Aquino at itinuro ang malaking screen sa harapan na nagpapakita ng isang presentasyon. Lubos akong sumasang-ayon, sagot nito. Hayaan ninyong ipakita ko ang mga agarang hakbang na ginawa namin. Pinindot niya ang unang slide. Tinanggal na namin sa trabaho ang flight attendant na sangkot, panimula niya. Bukod dito, naglunsad kami ng mandatoryong sensitivity at bias training para sa lahat ng empleyado, lalo na sa mga nasa customer service roles. Ipinapatupad din namin ang mas mahigpit na accountability framework upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap.
Tahimik na nakinig si Ronald, sinisiyasat ang bawat detalye. Nang matapos si Aquino, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, pinagtagpo ang kanyang mga daliri. Isang hakbang ito sa tamang direksyon, anya ng mahinahon. Ngunit linawin natin ang pagtanggal ng isang empleyado at ilang training modules ay hindi sapat upang ayusin ang tunay na problema. Hindi lang ito tungkol sa isang insidente, tungkol ito sa mismong kultura ng inyong kumpanya. At hindi ito mababago sa isang gabi. Bahagyang nagbago ang postura ni Aquino ngunit muling tumango. Tama kayo, aminado niya. Hindi namin nais na ito ay maging simpleng PR move. Nais naming magkaroon ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Tumipa si Ronald sa mesa, ang kanyang tono ay matigas. Kung ganon patunayan ninyo. Ano ang inyong mungkahi? Tanong ni Aquino. Diretsong tiningnan siya ni Ronald. Gusto ko ng buwanang progress reports tungkol sa pagpapatupad ng mga reformang ito, sagot niya. Gusto kong makakita ng aktwal na datos, mga trend sa insidente, feedback ng empleyado, at konkretong pagbabago. Tumango si Aquino at sinimulang inuta ang mga puntos. At gusto ko ng independent review. Hindi lang internal team ninyo ang magre-report sa sarili nila. Isang third-party audit na may buong transparency. Muling tumingin si Aquino kay Ronald bago dahan-dahang tumugon. Kaya namin yan, sabi niya pagkatapos ng isang saglit, at gagawin namin yan. Bahagyang tumango si Ronald. Kung ganon, titingnan natin kung ito ay higit pa sa damage control. Saglit na nagatubili si Roberto bago muling tumango. Maaari naming ayusin yan. May iba pa bang bagay na inaasahan mo? Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Ronald. Oo, inaasahan ko rin ang isang pampublikong paghingi ng paumanhin, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa bawat pasaherong kailanman ay nakaranas ng diskriminasyon habang lumilipad gamit ang airline ninyo. Hindi lang ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa pagtatakda ng isang pamantayan. Bahagyang humigpit ang panga ni Roberto, ngunit hindi siya tumutol. Nauunawaan ko, maglalabas kami ng formal na pahayag ngayong araw. Umupo si Ronald ng bahagyang nakasandal, ang kanyang postura ay kalmado ngunit may autoridad. Mabuti, at linawin natin, Ginoo Aquino, huwag mong ipagkamali ang pakikipagtulungan ko sa pagiging kampante. Nanatili ang tensyon sa silid habang mahigpit na tumango si Roberto. Hindi namin kayo bibiguin, sagot niya. Mas mahina na ang kanyang tinig ngayon. Habang palabas si Ronald sa punong tanggapan ng airline, nag-vibrate ang kanyang telepono sa dami ng mga notifications. Patuloy pa ring umaalab ang social media sa usapan tungkol sa insidente. Bagaman napakaraming suporta para sa kanyang pamilya, napansin din ni Ronald ang mas malalim na usapan na lumilitaw. Hindi lang galit ang mga tao sa nangyari sa kanila, kundi hinihingi rin nila ang mas malalim na sistematikong pagbabago. Sa bahay, nakaupo si Carmen sa kusina, nakabukas ang kanyang laptop habang binabasa ang isang email mula sa PR team ng airline. Nakasaad dito ang kanilang planong pampublikong pahayag na naglalaman ng opisyal na paghingi ng tawad at mga pangakong reforma sa kanilang mga pulisiya. Ipinasa niya ito kay Ronald na may kasamang simpleng tanong. Ano sa tingin mo? Pagka-uwi ni Ronald, binasa niya ito habang inilalapag ang kanyang bag. Pagkatapos ay sumagot ng isang salita. Katanggap-tanggap. Napangiti si Carmen nang marinig ito. Pag-angat ng tingin niya ay naglalaro ang aliwalas sa kanyang mga mata. Katanggap-tanggap? Biro niya. Iyan na yata ang pinakamataas mong papuri. Tumawa si Ronald, umupo sa tabi ng counter. Simula pa lang ito, inamin niya. Marami pa tayong dapat gawin. Lumambot ang ngiti ni Carmen, ngunit naging mas seryoso rin. Sa tingin mo ba, tutuparin nila ito o damage control lang to? Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Ronald. Kung hindi nila tutuparin, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila iyon. Sa airline, ramdam na ang epekto ng nangyari.
Sa mga break room at pasilyo, nag-uusap ang mga empleyado tungkol sa mga pagbabagong sinasabing ipapatupad. Ang ilan ay umaasa, naniniwalang matagal nang dapat itong gawin. Habang ang iba naman ay nag-aalinlangan, hindi kumbinsido na kayang baguhin ng isang malaking kumpanya ang kultura nito sa isang iglap. Ngunit si Jennifer wala na sa eksena. Ang kanyang agarang pagkakatanggal ay naging paksa ng tahimik na usapan ng kanyang dating mga kasamahan. Ang ilan ay nagulat kung gaano ito kabilis nangyari, ngunit ang iba, lalo na ang mga nakasaksi ng kanyang kilos, ay naniniwalang hindi na ito maiiwasan. Si Grace, na kasama ni Jennifer noong araw na yon, ay nagmuni-muni habang naghahanda para sa kanyang susunod na flight. Matagal na niyang napansin ang hindi pinapansing bias sa industriya. Ngunit ngayong naipakita ito sa publiko sa ganitong kahihiyang paraan, napagtanto niyang hindi na pwedeng ipagwalang bahala. Ipinangako niya sa sarili na magiging mas maingat at patas sa kanyang trabaho. Sisiguraduhing mararamdaman ng bawat pasahero ang respeto at dignidad na nararapat sa kanila. Kinagabihan habang naghahanda na para matulog sina Ronald at Carmen, isang maliit na figura ang lumitaw sa pinto ng kanilang silid. Si Sergio, hawak pa rin ang kanyang laruan, ay nakatitig sa kanila ng may inosenteng kuryosidad. "Mommy? Daddy?" bulong niya. "Galit pa rin ba ang mga tao sa nangyari sa eroplano?" Lumuhod si Ronald, maingat na niyakap ang anak. "May mga taong nababahala," paliwanag niya, kalmado ang tinig. "Pero dahil gusto nilang maging mas maayos ang lahat at tumutulong tayo para mangyari yon." Tumango si Sergio, mahigpit na kumapit sa kanyang ama. "Ayusin niyo po." Ngumiti si Ronald, hinaplos ang buhok ng anak. "Yan ang plano, anak." Napangiti si Sergio at masiglang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pinanood siya ni Carmen habang bumalik ito sa kanyang kama bago ibinalik ang tingin kay Ronald, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. "Aayusin natin to," sabi niya. "Hindi lang para sa atin, para sa lahat." Tumango si Ronald, hindi natinag ang paninindigan. "Hindi pa ito ang katapusan," anya. "Simula pa lang ito." Kinabukasan, inilabas na ng airline ang kanilang pampublikong paghingi ng tawad. Malawakang itinampok ito sa balita, sinusuri ng mga eksperto ang bawat linya ng pahayag. Ang mensahe ay malinaw at direkta. "Lubos naming pinagsisisihan ang insidenteng naganap sa Flight 237 na kinasangkutan ni Ginoo Sanchez at ng kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay hindi sumasalamin sa aming mga halaga at kami ay buong pusong nakatuon sa pagsasagawa ng makabuluhang hakbang upang matiyak na hindi na ito mauulit. Simula agad, ipinatutupad namin ang mga sumusunod, mandatoryong training programs, pagpapalakas ng aming mga pulisiya at pagsasagawa ng third-party review ng aming organisasyong mga gawi upang mapanatili ang katarungan at respeto para sa lahat ng pasahero." Sa dulo ng pahayag, naglabas ang airline ng formal na paghingi ng tawad sa pamilya Sanchez na kinilala si Ronald hindi lang bilang isang shareholder, kundi bilang isang pinahahalagahang customer na dapat ay tinrato ng mas maayos. Ngunit para kay Ronald, hindi sapat ang isang press release. Ito pa lamang ang unang hakbang. Ang tunay na laban, ang bahaging tunay na magpapabago ay ngayon palang magsisimula. Malalim na bumuntong hininga si Ronald, ang kanyang mga mata nakatuon kay Sergio habang masayang inililipad ng bata ang kanyang laruan. Walang kamalay-malay sa bigat ng pag-uusap sa likuran niya. "Hindi ko alam," inamin ni Ronald kalmado, ngunit nag-iisip. "Sana, pero ang pagbabago ay hindi nangyayari ng isang gabi lang. Kailangan nito ng patuloy na presyon, tiyaga at mga taong handang manindigan para sa mas maayos na mundo." Bahagyang lumapit si Carmen sa kanya, hindi inaalis ang tingin sa kanilang anak. "Kung ganon, ipagpapatuloy natin ang laban," sagot niya. "Hindi lang para sa atin, kundi para sa kanya." Hinigpitan ni Ronald ang pagkakahawak sa baywang ni Carmen saglit bago sumagot. "Para sa kanya, aniya,
Patuloy pa ring pinag-uusapan ang insidente sa social media. Ang ilan ay pinuri ang airline sa pagtanggap ng responsibilidad. Ngunit marami ang nanatiling may pag-aalinlangan, nagtatanong kung may tunay bang magbabago o kung damage control lang ito. Patuloy na trending ang mga hashtag na accountability matters at Jediding Flyfair, nag-uudyok ng mas malawak na diskusyon tungkol sa bias at diskriminasyon sa industriya ng customer service. Habang tinatapos ang kanyang almusal, binasa muli ni Ronald ang pampublikong pahayag ng airline, malalim ang iniisip. Sa tapat niya uminom ng kape si Carmen, pinagmamasdan siya. "Ano sa tingin mo?" tanong niya. "Isang magandang unang hakbang," sagot ni Ronald, ibinaba ang kanyang telepono. "Pero madali lang gumawa ng mga pangako. Kailangang patunayan nilang seryoso sila." Tumango si Carmen, seryoso ang muka. "At si Jennifer, sa tingin mo ba may natutunan siya rito?" Sandaling natahimik si Ronald, nag-iisip bago sumagot. "Hindi ko alam," aminado niyang sagot, "pero sana. Ang mga taong katulad niya ang bahagi ng problema, pero kung handa silang magbago, maaari rin silang maging bahagi ng solusyon." Sa kanyang maliit na apartment, tahimik na nag-scroll si Jennifer sa mga balita, pabigat ng pabigat ang kanyang pakiramdam sa bawat headline na nababasa niya. Hindi na pagaan ng pampublikong paghingi ng tawad ng airline. Ang bigat ng kanyang ginawa, sa halip, parang mas lalo itong bumigat. Paulit-ulit niyang nakikita ang mga salitang bias, diskriminasyon at unconscious prejudice, at bawat ulit ay parang isang direktang harapang pag-amin ng kanyang sariling pagkukulang. Binuksan niya ang kanyang email, muling binasa ang mensaheng ipinadala niya sa pamilya Sanchez kagabi. Wala pang sagot, hindi naman niya ito inaasahan. Hindi siya sigurado kung karapat-dapat siyang patawarin, ngunit alam niyang kailangan niyang akuin ang kanyang pagkakamali. Hindi nito mabubura ang nangyari, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa pananagutan. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Grace. "Narinig ko ang tungkol sa pagtanggal sa iyo. Sana okay ka. Ang lahat ng ito ay isang gulo, pero baka ito ang pagkakataon mo para magsimula ulit." Matagal na nakatitig si Jennifer sa text bago siya sumagot. "Salamat, Grace. Sinusubukan ko. Marami akong kailangang pag-isipan." Mabilis ang naging sagot ni Grace. "Kung gusto mong mag-usap, nandito lang ako. Tayong lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano natin ito natutunan." Ibinaba ni Jennifer ang telepono, malalim na bumuga ng hininga. "Tayong lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano natin ito natutunan." Hindi pa niya alam kung ano ang susunod niyang hakbang. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, hindi na siya maaaring maging parehong tao na dati. At ang pagbabago ay dapat magsimula sa kanya. Sa punong tanggapan ng airline, nakatayo si Roberto Aquino sa harap ng Board of Directors, ipinapaliwanag ang plano ng kumpanya para sa reforma. Nakaupo si Ronald sa dulo ng mahabang mesa, tahimik na nakikinig, ngunit kahit walang sinasabi, ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Alam ng lahat sa silid na malaki ang nakataya. Ipinakita ni Roberto ang mga slide na naglalaman ng mga bagong patakaran, mandatory training, independent reviews at mga binagong proseso sa paghawak ng mga reklamo ng customer. Matapos ang presentasyon, hinarap niya si Ronald. "Ginoo Sanchez, naniniwala kami na ang mga hakbang na ito ay tutugon sa mga alalahaning ipinahayag ninyo. Napakahalaga ng inyong input at nagpapasalamat kami sa inyong pangako sa pananagutan." Bahagyang yumuko si Ronald, ang kanyang mga mata matalim pa rin. "Magandang simula ito," aniya. "Pero simula lang yan. Ang tanong, tutuparin niyo ba ito?" Nagpalitan ng kaba ang ilang miyembro ng board, ngunit walang nagsalita. Alam nilang si Ronald ay hindi madaling kumbinsihin ng salita lamang.
Habang nag-aayos ang lahat para lumabas, lumapit ang isang nakatatandang miyembro ng board kay Ronald. May kabaitan ngunit seryoso ang kanyang mukha at mas mababa ang tono ng kanyang boses kaysa sa iba. Ginoo Sanchez, aniya, gusto ko lang ipaalam sa inyo na matagal na naming hinihintay ang ganitong klase ng pananagutan. Kailangang magbago ang kumpanyang ito. At nagpapasalamat ako na may isang taong nagtulak para sa pag-uusap na ito. Tumango si Ronald, bahagyang ngumiti. Pinahahalagahan ko yan, sagot niya. Ngayon, tiyakin nating mangyari talaga ito. Nang makauwi si Ronald, nadatnan niyang nasa likod bahay si Carmen, tahimik na pinapanood si Sergio habang tumatakbo paikot-ikot, hawak pa rin ang kanyang laruan. Lumapit si Ronald, iniakbay ang isang braso sa baywang ni Carmen. Maayos ang naging meeting, sabi niya. Ngumiti si Carmen, hindi inaalis ang tingin kay Sergio. Pinagalitan mo na naman sila? Biro niya. Tumawa si Ronald. Medyo! Saglit silang nanatiling tahimik, pinapanood ang kanilang anak. Muli, nagsalita si Carmen, mahina ngunit puno ng diwa. Sa tingin mo ba, darating ang araw na hindi na natin kailangang ipaglaban ang mga bagay na ganito? Muling bumuntong hininga si Ronald, hinagod ang kanyang mukha. Hindi ko alam, inamin niya. Baka hindi sa panahon natin. Bumaling sa kanya si Carmen, ang kanyang ekspresyon puno ng tahimik na determinasyon, kung ganon ipaglalaban pa rin natin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tumango si Ronald. Oo, ipaglalaban natin. Muling lumapit si Sergio, nangingislap ang kanyang mata sa tuwa. Mommy, Daddy, tignan niyo kung gaano kabilis lumipad ang eroplano ko. Ngumiti ang mag-asawa habang tumakbo muli ang kanilang anak, napuno ng kanyang halakhak ang hangin. At habang pinapanood siya ni Ronald, alam niya, hindi lang ito tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa pagsigurong balang araw, hindi nakakailanganin ni Sergio na ipaglaban pa ang mga laban na ito. Malalim na bumuntong hininga si Ronald, ang kanyang tingin nakatuon sa malayo, sa abot tanaw. Baka hindi nga, inamin niya, matatag, ngunit malalim ang iniisip. Pero bawat hakbang pasulong ay naglalapit sa atin sa mas magandang hinaharap. Ang pagbabago ay hindi nangyayari ng biglaan, pero hanggat patuloy tayong kumikilos, hindi ito maiiwasan. Bahagyang isinandal ni Carmen ang kanyang ulo sa balikat ni Ronald. Isang tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung may sino man na kayang gawin ito, ikaw yon, aniya. Lumingon si Ronald sa kanya, ang ekspresyon niya ay mainit ngunit matibay. Tayo, mahinahon niyang itinama, magkasama tayo sa laban na to. Habang tumatawa si Sergio sa bakuran, parang gumaan kahit papaano ang bigat ng mga nakaraang araw. Hindi pa tapos ang laban, pero handa silang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Ang epekto ng nangyari sa Flight 237 ay lumawak ng higit pa sa isang airline. Ang mga talakayan tungkol sa bias at pananagutan sa industriya ng abyasyon ay patuloy na lumakas. At ang mga pangunahing news outlet ay itinampok ang mga reformang ginawa ng airline bilang isang turning point. Iba pang airlines dahil sa lumalakas na presyur mula sa publiko ay nagsimulang mag-anunsyo ng sarili nilang mga pagsusuri sa kanilang mga patakaran. Ang isang insidenteng naganap sa pamilya Sanchez ay lumaki at naging isang malawakang kilusan, isang panawagan para sa tunay na pagbabago. Mga advocacy groups ang gumamit ng pagkakataong ito upang itulak ang mas matibay na proteksyon laban sa diskriminasyon sa iba't ibang industriya ng customer service. Sa social media, libu-libong pasahero ang nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling karanasan, mas pinalalakas pa ang pangangailangan para sa reforma. Sa kanilang tahanan, tahimik, ngunit may pag-asang sinubaybayan ni Ronald at Carmen ang mga pagbabagong ito. Hindi ito tungkol sa atensyon o pagkilala, ito ay tungkol sa tunay at pangmatagalang pagbabago.
Ang layunin nila ay hindi kailanman paghihiganti. Ang layunin nila ay siguraduhing walang ibang kailangang pagdaanan ang kanilang pinagdaanan. Isang hapon, nakatanggap si Ronald ng email mula kay Roberto Aquino, ang CEO ng airline. Ang subject line ay simpleng ulat ng pag-unlad. Sa loob, nakasaad ang mga patuloy na reforma ng kumpanya. Ang mandatory bias at sensitivity training ay ipinatupad na at mahigit 80% ng mga empleyado ang nakatapos na ng unang bahagi. Isang third-party audit ang sinimulan upang suriin ang mga panloob na patakaran at tukuyin ang mga lugar na kailangang ayusin. Mga bagong hakbang sa pananagutan ang ipinakilala upang matiyak ang patas at pantay na pagtrato sa lahat ng pasahero. Sa dulo ng email, may isang personal na tala mula kay Roberto. Salamat sa pagpapanagot sa amin. Ang paninindigan mo para sa tama ay nagpatibay sa aming kumpanya at hindi pa kami tapos. Ipinasa ni Ronald ang email kay Carmen na may kasamang maikling mensahe. Unang hakbang tapos na, sunod na hakbang naman. Samantala sa isang maliit na coffee shop, nakaupo si Jennifer sa isang sulok, nakayuko sa kanyang laptop habang nagbabrowse ng job listings. Ang mga nagdaang linggo ay naging isang matinding pagsubok sa pagninilay-nilay. Hindi pa rin nawala ang sakit ng pagkawala ng trabaho, ngunit mas mabigat sa kanya ang katotohanang napagtanto niya kung gaano siya nabigo. Hindi lang bilang isang profesional, kundi bilang isang tao. Alam niyang hindi sapat ang pagsisisi lamang, kailangan niyang maging mas mabuti. Nagsimula siyang dumalo sa diversity at bias awareness workshops, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang maunawaan kung saan siya nagkamali. Gusto niyang matuto, lumago, at siguraduhin na hindi na niya mauulit ang kanyang pagkakamali. Habang humihigop ng kape, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nag-alinlangan siyang tingnan ito, isang email reply mula sa pamilya Sanchez. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Ginang Mendoza, salamat sa iyong paghingi ng tawad. Bagaman hindi natin mababawi ang nangyari, pinahahalagahan namin ang iyong pagiging bukas sa pag-amin ng pananagutan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali at umaasa kaming patuloy mong susundan ito. Matagal na nakatitig si Jennifer sa mensahe, ramdam ang buhol sa kanyang lalamunan. Hindi ito lubos na kapatawaran, ngunit ito ay isang bagay, isang pintong iniwang bukas para sa kanyang muling pagbangon kung pipiliin niyang lumakad dito. Isinara niya ang kanyang laptop at huminga ng malalim. Tapos na ang nakaraan, ngunit ang hinaharap nasa kamay niya upang hubugin. Isang buwan nang lumipas, muling sumakay ng eroplano ang pamilya Sanchez, si Ronald, si Carmen at si Sergio. Ngunit ngayon may isang malinaw na pagkakaiba. Ang mga flight attendant ay bumati sa kanila ng may tunay na paggalang at profesionalismo. Walang pag-aalinlangan, walang panghuhusga. Ang bawat pasahero ay tinrato ng may pantay na respeto tulad ng nararapat. Habang inaayos nila ang kanilang sarili sa kanilang first-class seats, nilingon ni Carmen si Ronald na may mapanuksong ngiti. Sa tingin mo ba nakikilala ka nila? Tumawa si Ronald, umiling. Hindi mahalaga kung nakikilala nila ako. Ang mahalaga ay ang lahat ay tinatrato ng tama. Habang nagtakbo ang eroplano sa runway, masayang lumapit si Sergio sa kanya, hawak ang kanyang laruan. Daddy, lilipad na tayo ulit! Sigaw niya, ang mga mata puno ng tuwa. Ngumiti si Ronald, pinapanood ang kanyang anak. Oh, anak, lilipad tayo! Lumingon siya kay Carmen, ang kanyang presensya kasing tibay at kasing aliwalas ng dati. Ito ang dahilan kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito. Hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa atensyon, para lamang sa simpleng dignidad ng pagiging tinatrato ng patas. Habang unti-unting umaangat ang eroplano sa himpapawid, sumandal si Ronald sa kanyang upuan, pinapanood ang mga ulap sa labas ng bintana.
Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Palaging may mas kailangang ipaglaban, mas kailangang ayusin. Ngunit ngayon, binigyan niya ang sarili ng isang sandali ng kapayapaan dahil alam niyang ang paglalakbay na kanilang sinimulan ay may tunay ng epekto. At minsan, iyon ay sapat na. Wala silang ideya kung sino ang kanilang kinalaban nang hindi makatarungan